Senator Robin Padilla has filed a bill seeking to fulfill the 1987 Constitution's mandate to prohibit political dynasties in the country. Under Senate Bill number 2730, filed by Padilla, no spouse or person related within the fourth degree of consanguinity to an incumbent elective official seeking re-election shall be allowed to hold or run for any elective office in the same city or province. It also states that no person who has a political dynasty relationship to the incumbent shall immediately succeed the incumbent's position. The bill also requires any person running for any elective public office to file a sworn statement with the Commission on Elections that he or she does not have a relationship with any incumbent public official running for an elective public office in the same city or province. In a statement, Padilla says he believes it's now the time to break the barriers that prevent the best and the brightest from serving the Filipino people. Citing a Harvard Academy research study, Padilla says political dynasties stem from the tendency of elites to persist and reproduce their power over time, undermining the effectiveness of institutional reforms in the process. The senator adds that political dynasties compromise political competition and undermine accountability. Sa dulo, wala naman tayong batas na pumipigil kung sinong nais tumakbo. Wala rin namang limitasyon kung sinong pwedeng iboto o bawal iboto ng ating mga kababayan. Sa isang demokrasya, majority always wins. Na nagkakataon sila ang nananalo, ibig sabihin nun, sila yung gusto ng mas marami sa ating mga botante. Hindi mo naman pwedeng sabihin na porkit may kamag-anak sa Senado ngayon, hindi nila alam yon. Akala nila una pa lang yun sa Senado. Again, hindi mo pwedeng i-assume na hindi alam at mga botante kaugnay sa kanyang pagpapasya. Alam niya ang ginagawa niya, alam ng botanteng Pilipino yung kanyang pagpapasya at desisyon niya na maglagay ng isa, dalawa o tatlo mula sa isang apelido o pamilya. Well, may mahabang debate dyan sa mga nagdaang panahon dahil sa definisyon ng political dynasty at sa mga rules na papalibot dyan. Bigyan ko kayo ng halimbawa. May isang kandidato na nag-file, matagal na siyang tumatakbo, konsehal sa isang bayan. Yung kapatid niya, biglang sumikat sa larangan ng showbiz o anuman, nagpas siyang mag-file ng senador. Tanong, dynasty ba yan? Pagbabawal niyo ba yung kapatid ng tumakbong konsehal at papayagan yung senador? Pagbabawal niyo ba yung senador dahil nauna yung konsehal? Paano pag may magpinsan na nag-file ng certificate of candidacy, yung isa para konsehal sa isang bayan, yung isa para mayor sa kabilang bayan? Saklaw ba yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo yung magpinsan na mayor ng isang bayan at governor naman sa isang probinsya na hindi saklaw ng bayan niya yun? Pareho pa rin ba ang sagot mo kapag tumakbo sa Mindanao yung isang pinsan at tumakbo naman ng konsehal yung isa sa Luzon? Paano kung may gustong iboto ang mga kababayan nating presidente na sikat na gusto nating lahat? Biglang may pasaway na kapatid na tumakbo bilang congressman na senador. Bawal na bang tumakbo yung kursunada nating presidenteng tatakbo? Ilan sa mga katanungan na hanggang ngayon hindi pa nasasagot ng mga nagpapanukala. Ang assumption nila ay isang malaking sindikato ang lahat ng pamilya na hindi naman siguro ganoon yun. Nakikita natin maraming mga magkakamag-anak sa election court ng daang eleksyon na naglalaban-laban, nag-aaway-away. O paano pag may isang pasaway? Sino magpapasya nun? Ang assumption nyo, mag-uusap-usap dapat silang pamilya. Hindi nga, magkakaaway nga eh. So, sino magde-decide? Kamelec? Korte? Anong institusyon o ahensya magpapasa ng bagay na yun? Ito ang mga katanungan na dapat sagutin ng panukalang batas na yan na marahil isang rason kung bakit hindi pa nga naipapasa ay hindi pa masagot yung mga tanong na yun. Posible din yun, pero gaya na sabi ko, asan ba yung version halimbawa na sasagot dun sa ehemplong mga katanungan kong yun? You have to take whatever it is I say with a grain of salt because I took over from my dad's former seat at the House of Representatives, although I am the first last-named Escudero in the Senate. Yes. Hindi ko pala nakikita yung version. Ang sinabi ko na ang posisyon ko sa anti-dynasty. Dahil produkto ako niyan, hindi ko haharangin yan. Kung kailangan ng boto ko para mapasayan, boboto ko dahil laban naman yun sa interes ko. Na makikialam ako sa pagbalangkas niyan ay klarong kaso ng conflict of interest. Rason para hindi ko dapat pangimasukan maliban na lamang kung ang boto ko ay kinakailangan para mapasayan. In which case, that will be a vote against interest, which is allowed by our laws and the Constitution. Pangalawa, again, magandang matanong dun sa mga naniniwala at nagsusulungan nito, anong solusyon sa ganong klaseng mga sitwasyon para mapatupad na natin yan? Hindi para sa akin na pagdesisyonan yan, para sa ating lahat na pagpasahan yan pagdating ng araw ng eleksyon. Kung iboboto ba natin sila dahil dito o hindi natin sila iboboto dahil sa rason ding yan. Kinopya lamang natin ang ating demokrasya sa Amerika. Doon natin halos kinopya ang ating saligang batas at Republican system.
wala silang ganong klaseng provision sa batas nila, kaugnay ng dynasty. Buong tiwala binibigay nila sa kanilang mga botante para magpasya at piliin kung sinong nais nilang manilbihan sa anumang pwesto. Wala nga din silang term limits. Kasi nga buong tiwala nila sa electoral system nila, sa botante nila, sa sistema nila, na pipiliin ng tao kung ano yung makabubuti, nararapat at pinakatama para sa kanilang bansa. Kung saan ang eleksyon nila, tulad ng eleksyon natin, tigi-tigisa lamang tayo ng boto. Ako walang nakikitang impact o epekto yon kung sakasakali. Dahil nakita nyo naman yung naging performance ng Senado sa loob, gaya na nasabi ko ng 26 na araw o humigit kumulang 100 calendar days. Nalampasan namin ang nagawa sa loob hindi lamang ng 1 taon, pero kulang-kulang 2 taon ng regular session. So, hindi hadlang yun, tingin ko, para magampanan ng Senado yung kanyang trabaho. 10 out of 12 ayon sa latest survey ay tila pasok o malaki ang pag-asang makapasok sa top 12 sa slate ng administrasyon. Dagdag pa siguro doon yung balanse ng dalawa doon sa slate ng administrasyon ay may fighting chance, may laban, ika nga. So midterm election to, kaya madalas yung mga kandidato ng administrasyon ang lamang o llamado at pinapakita yun ng survey. Kaugnay naman ng mga bagitong sinasabi mo, siguro ang wala lamang naman karanasan ay isa sa larangan ng legislation at gobyerno. But the rest, may karanasan sa panggobyerno, hindi lamang sa panggobyerno, specifically sa larangan pa ng legislatura. Wala pang bersyon na lumalabas mula sa komite. Sa pagkakaalam ko, merong bersyon si Senator Padilla. Kaugnay sa bagay na yan. Pero hindi pa lumalabas mula sa komite. Sa kongresong ito, that will be a factual statement. Pero ulitin ko, sa House, wala pang lumalabas din na version. So kahit magpasa ang Senado, wala. Pero maganda nga makita, sana yung mga nagsusulong talaga nito at naniniwala dito, pag-aralan, suriin, kung ano nga ba yung tamang version at formula na magbibigay ng laman dito sa konseptong ito. Dahil ang anti-dynasty ay konsepto lamang na binitiwan sa saligang batas. Marahil, yan ang dahilan kung bakit konsepto lamang ang binanggit din sa saligang batas. Dahil sila mismo, nung nagdedebate sila, hindi pa nila kayang i-define at i-outline ano nga ba yung dapat na maging laman nun. Kaya ipinasa na lamang sa Kongreso.